13 kaso sa bawat araw at posible pang tumaas kung hindi maaagapan. It concerns each and every one of us. Protection. Kasi hindi mo alam, baka mamaya nga may sakit na yun. Makakasama mo. Bata pa kasi kami, mas mapusok. Ang kanilang mga pinagdaraanan. Marami sa kanila ang takot magsabi sa kanilang mga pamilya. So the more they feel alone. Yung fear na baka hindi sila matanggap sa trabaho, yung fear na baka matanggal sila sa trabaho, yung fear na ma-ostracize sila sa community. Siyempre nakaranas kami ng diskriminasyon. Mayroong time na binato kami, tapos sinusulatan yung mga dingding na may AIDS, may AIDS. Ang hamon sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa journey nila, may kaagapay sila. At sino ang unang agapay sa kanila? Nanay ang unang kaagapay. Para maramdaman nila nagkamaliman sila. Andito pa rin yung nanay ko. Ang kanilang mga totoong kwento. Hindi lang siya puro pa-cute. Pwede mangyari talaga. Makikita nila yung pinagdadaanan ng isang tao na may HIV. I wouldn't be this emotional if it didn't struck me. It really struck me really hard. Hindi namin kailangan nangawa, siyempre kailangan namin pag-unawa. Kahit kami HIV positive, may karapatan pa rin kaming mabuhay na normal. Alamin ang katotohanan sa sakit na HIV at AIDS. Nagpa-test ako para sa HIV. Para sa akin, hindi na yung para malaman yung status ko. Naisip ko na kailangan kong gawin yon para sa ibang tao. Kinabukasan nila ang nakasalalay, ang buhay nila. Ang buhay ng pamilya o ang mga tao sa paligid nila. I think it's about time na magkaroon tayo ng isang show na hindi lang talaga natin ipinapakita yung drama na nangyayari sa buhay ng mga tao, kundi pati maging informative. They need more understanding, more love, more patience. At ang paggawa ng kauna-unahang serye na tatalakay sa sakit na ito. I believe that we should be able to use entertainment genres in getting sensitive and alarming issues across to our viewers. Ito talaga yung masasabi na totoong drama ng buhay.